711 sa Iligan. Numero 1 Tatak RMN. Katilimbang gihamok sa daghang suliran, kagutom ug kalisod, krimen, away, korupsyon ug abuso sa kinaiyahan. Samtang ang katawhan nahikatulog ug nagpakahilom, sila nahikalimtan sa mga namunuan. Pagkadaghan sa higmata nga Ug naumol ang damgo sa kabag-uhan. Milipang ang kahimatngon nga sila kinahanglan maghiusa, mobarog og motingog aron isinggit ang kalambuan. Anong dili ka masulti o unsay imong nakita. Tingog sa Iligan. Ang saksi Tingog sa Iligan. Uban ni Attorney Ver Kimco. Ang Tingog sa Iligan. kasagaran. Tingog sa Iligan. Punos ang haya sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Mayong odpo Iligan sa among mga suking tigpaminaw sa 44 ka barangay sa Bakbuyan sa Iligan ug sa among mga suking tigpaminaw sa ngalan sa among anchorman si Ber Kimco, Atty. Ber Kimco, kiniling ubos nga lagad si Atty. Ed Prospero. Muubang sa inyo makiguban sa inyo sulod sa 30 minutos sa atong tulumanon tingog sa katawan. Ali ako din sa among kauban ako karon ani usab si ang atong founding chairman sa may pag-asa ka movement si Pastor Sabare o usab sa kutapad ang mabtikon na kapitan sa barangay Dalipuga. Pastor, maayong udto ka natong tanan mga kaigsuonan. Labaw na sa atong mga tigpaminaw sa 44 ka barangay ug nagapasalamat kita nga Attorney Prospero maing udto nga gitagaan kita og katungdanan ni Attorney Ber Kimco nga nakita nato nga naglarga man siya karon, so piyalan ta niya ani nga programa. So kauban nato pod ang maabtik nga barangay captain sa barangay Dalipuga, no? Barangay Captain Orason Aloha. Maayong udto kanimo kap og sinang nini amisula, no? Naakaron diri sa atong kiliran. Og nagapasalamat kita nga nakigduyog kita sa atong mga katawhan karon nga mga lumulupyo sa Iligan. Kapitan, maayong udto kanimo. Kini nagtupod kami nga Pastor Noog kay Atty. Prospero ug sa ato ang mga katawhan sa syudad sa Iligan ug labi na gid sa mga 44 barangays din sakop sa ato ang syudad sa Iligan. Mayud po ka natin tayo. si unang nini. Mayong udto sa tibuok Iligan sa 44 ka barangay o labi na gyud sa among barangay Mandulog, Kapitan Abungal Kauntungan ug kanang mga kagawad. Naminaw gyud mo karon kay nahibalo ko kay nag-istorya kita ganiha. Magduot siguro pa Pastor sa iba karon ang kapistahan sa Barangay Buruon. Okay. Happy pista, no? Si Barangay Kapitan Ansesda sa Barangay Buruon. Kapitan Anses, maayong pagselebrar pagsaulog sa inyong mga kapistahan diya sa Barangay Ug Buruon. dili po magpaiwit ang barangay Dalipuga kay napo may kasamtangang piyesta karon sa Sitio Tag-Ibo, Dalipuga, Iligan City. Nag-anda mag-impa ang pamiut dito ang mga katawhan pero na ako karon dili tungod kay Ingnon na to, Kapitan, mo diretso ta dito. Okay, San Isidro Labrador, so diba sino sa Isidro Labrador. Happy piyesta sa katawhan sa Sitio Tag-Ibo, Dalipuga, Iligan City. Mga katawan sa Sitio Tag-Ibo, Dalipuga, maayong pagsaulog sa inyong selebrasyon. So dahil kita kay karon og mga butang atong isgutan Pastor, no? Una ni mao kining imo naman siguro nahibawan nga dunay nay 4 milyon nga giappropriate sa atong sangguniang panlungsod para sa atong mga biktima sa sunog diya sa Barangay
O nalipay pa Attorney Prospero nga ang atong SP, no, ang atong lokal nga kagamhanan nga dali dayon nga nag-appropriate sa 4 million nga budget para sa pagtabang sa mga nasunugan diya sa barangay Mahayahay. So nakita nako kay the first day pa lang, no, nag-rescue na pa dito ang kauban sa Iligan May Pag-asa Kapamugnan, ang atong CDP, ang atong Uswag Iligan, United Iligan ni Attorney Bitsy Rosalsos o ni Attorney Berkinko nga naghatag ta og food packs kay mao man gyud na ang immediate nga gikinahanglan kay wala man sila utensils nga mga kaldero pangluto luoy gyud in town kaayo ang ilang sitwasyon kay tapot lawas ra gyud in town. Pero ako silang gi-encourage nga pasalamat lang gihapon pa sa Ginoo, mawala man ang balay, mawala man ang kabtangan, pero naapagani ang kinabuhi. Dako gid kayo natong ipagpasalamat sa Dios kay ang kabtangan makita ra ang kinabuhi dili na munang giingon pod nga habang may buhay may pag-asa. Pastor, dunay nakuha nato nga kuno, actually dili ni siya formal pa no nga budgets para sa fire victims diya sa barangay Mayahay. Dunay gi-budget diha nga 4 million para sa biktima sa mga sa sunog diya sa barangay Mayahay. In fact, sa base sa listahan diri naka-breakdown kini pastor no. Sa ilahang financial assistance nakabutang diri nga 1,398,000 no. Doon na po sila food, non-food items nga 700,000. Doon na po incentives nga ilang gibutang dito for relief workers na 150,000 and fuel nga 50,000 og doon na po contingency nga 1.7 million. So nanghinaot lang kita nga kiniunta nga mga appropriation unta pastor no. Dili unta kini may sama sa nahitabo ni atong maging bagyong Sindo nga mi hapak diri sa atong syudad nga unta kini nga mga assistance nga gi-appropriate sa atong sangguniang panlusod maadto unta kini sa mga tao gyud nga angay gayud nga tabangan. Mao gyud ang atong mga pag-ampo nga unta nga dili mahimong parehas sa Sindong nga daghan pa ang mga overhead expenses kaysa na dapat sa mga hintungdan. So ato na lang unta nga igamay-gamay ning mga overhead expenses no. Haron madapat gud sa hintungdan nga mas gikinahanglan nila no kaysa mga operating expenses. Of course dili man gud ka-operate kung wala operating expenses, pero siguro atong gamay-gamayan no kay parehaan ang mga volunteerism na atong gibuhat no. Makalibre na sila usahay sa ilang mga dinner no, makalibre na sila kay naamay mo dalag isa ka sakong bugas na mo donate og tunga sa sakong bugas, so ilang ma-accommodate mo po na ilang maluto. So I hope nga siguro nakita nato nga maayo man ang sistema sa CSWD no ni Mrs. Mantos og na Mr. Usman. So nakigistorya ako kanila, maayo man noon ang ilang pagdala dito Attorney Prospero, og nalipay ko nga murag na organize og order ang ilang kasamtangan nga relocation nga mao ang SPED Center diha sa Iligan City Central School no. So naay mga pipila ka mga 500 plus nga apil na ang ilang mga dependents og almost 120 or 100 ang statistics no nga mga pamilya. So makita nato nga murag giatiman baya gyud sila sa atong CSWD. So didto nalipay gyud pod sila nga nagbisita ta og dili lang kita pod ang nagbisita o nagkita pod nato nga nagtinabangay gyud ang tibuok syudad sa Iligan og nagpasalamat pod ta no sa tanan nga nitabang. So atong kuanon pastor nga kinahanglan nga dili ito mausab katong nahitabo no dito sa panahon sa Sindo nga unta ang kani mga kwarta nga gi-release atong syudad no makuha ta kini mo dapat kini sa insakto nga pamaagi no. So kinahanglan nato ang pakigiglambigit no sa ato mga kaigsuon, labi na dito mga biktima sa fire victims diya sa Mayahay nga
mo kuan kayo mo kung unsa man gani pirmahan ninyo diha, tan-awon ninyo kung pila gid ang inyong nadawat, dili kay mo pirma lang kamo diha nga wala gid ninyo maklaro kung pila ang kwarta nga inyong madawat na. Kana usa ka lang ka pamaagi nga atong makuan ato kining masiguro gayud nga ang kwarta nga gi-appropriate para na nga kalamidad mapunta gayud sa sakto nga pamaagi. So gitagaan ta og statistics sa atong CSWD. Official kini atong May 12, Attorney Prospero, no? Ang Mahayahay Fire nga na sa Purok Nara na ay 56 ka pamilya, no? Ang dependents na ini 181. So sa Purok Nara mismo ang mga katawhan nga naapektuhan 237. Og sa Purok Asusina ang 22 ka pamilya og 80 ka dependent nila. So dito sa Purok Asusina na ay 102, no, ka mga tao nga naapektuhan. Dito po sa Purok Clerio, salamat sa Ginoo nga pipila lang, no, mga 13 lamang ka pamilya o 40 ka dependents. So nakita ni nato murag 91 as of May 12, 2015 ka mga pamilya. So karon murag niabot na ni og 120 or 140 og 500 plus na ka dependents, no? As of yesterday ang ilang total. So naay 40 ka mga volunteer, lakip na ang CSWD ni ana, no, nga mga nagbantay og nagman dito sa SPED Center, dito sa City Central School. So mayo ang pagpahigayon sa atong city CSWD, no. So hatun ta nga kini nga pamaagi magpadayon kini og atong matabangan gyud ang atong mga kaigsuonan nga biktima in town sa sunog diya sa barangay Mayahay. So sa dili pa ta mapadayon, pastor, maminaw una ta sa gamay nga paminumdum. Ayaw mo na pong si Atty. Kimco. Ang Iliganon sa usa ka malinawon ug malambuon nga syudad, diin ang katawhan nagkahiusa aron kabuton ang tinuod nga kaugmaran. Kuyog ta aron himuon ang bagong Iligan. Salamat si Atty. Ed Prospero. Kini si Atty. Zal Dilim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Sa Iligan may pag-asa kapaamong kami inasingkasing naghangyo sa tanang hingkod nga magparehistro na sa COMELEC. Kami naghangyo usab sa mga rehistradong botante nga klarohon sa COMELEC kung kumplito ba ang atong biometrics data aron makabotar gayud kita karong 2016 elections. Ang atong boto may atong gahom og hinagiban isip katawhan aron kabuton ang gidambong kalambuan sa Iligan, kay ang atong boto sagrado man sa atubangan sa Dios. Iligan, kini ang akong mga pag-ampo, may pag-asa ka pa. Kini ang inyong ubos nga higala, Pastor Kokoy Sabare. So balik pa sa atong gisgutan na pastor. Akong nadunggan usab nga doon na aside from the 4 million nga gi-appropriate sa atong sangguniang panungsod diri sa Dakbayan sa Iligan, adunay mga 20 million kuno nga dugang pa nga budget para sa atong biktima sa atong sa sunog diya sa barangay Mayahay. Sa imong ikasalpuan na pastor. Wala pa ko kadungog ana, Atty. Prospero, murag wala pa man siya gi-official. Siguro sigurong 20 million mao siguro ni ang ilang pag-build sa mga housing or unsa bala, kay murag dako man kayo na nga kantidad. So murag wala pa ko idea og knowledge ni ana. Para unsa man kuno na ang 20 milyones? Dili na ko maklaro kung unsa na nga 20 million, pero mo ko na nakuan daw na sabutan dito sa session kagahapon, no. Itong Miyerkules ba to? Diha sa sangguniang panlungsod nga nag-appropriate sila og another 20 million. Kanako, Atty. Prospero, murag wala na problema
basta madapat lang sa yano o sa mga nanginahanglan nga sama niining mga fire victims diya sa Mahayahay. Kay ang kwarta sa katawhan para sa katawhan mo nagingon gani ang ganahan kay ko anang logo sa One Network bag. No, naingon diya nga ang kwarta sa Mindanao ay para sa Mindanao, no? So mo nang giingon nga ang kwarta sa katawhan para sa katawhan. Dili ang kwarta sa katawhan para sa bulsa, no? Para gid nas katawhan. Wala na to question na pastor ang wisdom sa atong mga membro sa sangguniang panglungsod, no? Kay kini man ilaha kini nga trabaho, pero ato lang sigurong bantayan gini, no, nga kining kwarta kay dako kini kwarta pastor, no? Kung imong ikuan kini, kung imo kini ikumparar sa katong kalamidad sa Sindong, so gamay ra ka ini karon nga kalamidad kumpara nimo, pero naghatag ang sangguniang panlungsod karon og 20 million, no, additional para sa tabang adto sa mga biktima sa atong sunog di sa barangay Mayahay. Mao na Attorney Prospero na naglaom ta og atong mga pag-ampo nga they will manage it well, no? Kay murag gamay ra man kaayo ning nga sitwasyon, murag contain ra man kaayo ning nga sitwasyon sa Iligan City. Dili pa rin atong Sindong nga masig kayo kay 33 barangay gito ang napiktuhan, no? Pero kani isa ra man ka barangay, mga almost 150 ra man ka mga pamilya. Siguro naaman ni mga accounting o ato lang yung i-monitor, no, giunsa nila pag kinaaman putay katungod nga mga yanong lumulupyo sa Iligan og mga taxpayers, no, nga mga individual sa Iligan City natay katungod nga mo bantay og natay katungod nga mo monitor, no, giunsa nila pag-spend or giunsa nila pag-segregate or appropriate kana nga mga kwarta, labi na kanang kung naapang kana nga 20 million para sa fire victims. Kung naamang gani ka na, malipay ta na. Kay malipay labaw na ang mga tao nga biktima nga nanginahanglan gayog tabang sa gobyerno ug sa yanong katawhan ug sa syudad sa Iligan. Okay, kana nga kwarta pastor para magid kana sa mga biktima, no. So kinahanglan siguro ang atong pag makananayon nga pakiglambigit, pagmonitor sa mga gigasto, no, para sa ana nga kalamidad ug ato sa ngayon pod ang atong mga public officials nga tagaan nila og priority gyud, no, ang mga biktima, tagaan nila og pagtagad, tagaan nila og sakto nga ayuda para nga mahawas kini sa ilang kasamtanang kalisod karon nga ilang ginaangkon gumikan sa sunog nga mihampak kanila. So kini attorney nalipay ta kay murag naay mga figures diri, no, kung asa nila idapat ang 4 million. So number 1 butang diya ang financial assistance 1,398,000, no. Naay 48 ka totally damage nga balay, tagaan kuno nila, no. Murag official naman siguro ni 20,000 per family. That's 960,000 pesos. Nay upat ka partially damaged at 10,000 per family, so kana 40,000. Ug naaman po kanang gitawag nga dili ilang balay pero nagrent lang sila ba, no, kay gipaabangan ang balay pero nangasunog ang ilang tanang kabtangan. So naay 28 ka mga renters, gi-appropriate nila is 7,000 pesos per family. Mao ning ingon na 196,000. 81 sharers or caretakers, mo nang giingon nga kung for example ang isa ka apartment nga giabangan, then didto nagpuyo ang igsuon sa gaabang or iyabang lain nga igsuon nga naay pamilya, gitawag ni sila sharers, no, or mga caretakers at 6,000 pesos per family, mao nang 186,000. So subo lang paminawon attorney nga naagyod po isa na namatay, no, gitagaan og 10,000. So siguro kaning namatyan mas dako-dako siguro ni atong ihatag ani, no, kay ang pagpalubong pa lang, no, dayon ang mga nahabilin. So naay 3 minors nga na-injured, gitagaan nila 2,000 taga isa, no, that's 6,000 pesos. Then ang food and non-food items ang 700,000, no. So pagkaon lang. So wala ta kabalo kung unsa kapila ni nga adlaw, unsa ni nga duration nga ang 700,000 hanggang kanusa. Ang incentive for relief workers 150,000, no.
dili na nako masabtan anong na incentive nga nagtrabaho naman sila sa gobyerno. Isa po na sa akong medyo ni kuan ako mura questionable no tungod kay Dili ba na nga ikuan na lang dito sa ilang overtime kay nag-overtime gid sila attorney. Kay moabot ko sa akong dinner mga 6:30 maabtan pa man sila tag alas 9, alas 10 na pa ang atong mga volunteers or mga CSWD. Whatever pastor no kung gigamit kini sa sakto nga buwa pamaagi dili kini angay kini ihatag. Angay kini ihatag kung gigamit kini sa sakto nga pamaagi. Then gitawag nila nga fuel no gasolina 50,000 no siguro sa pag transport sa mga kaldero sa mga relief goods. Contingency for financial assistance of disaster victims 1,702,000. So unsa man ning contingency for financial assistance ana may gi-estimate diri nila nga una ang ilang ihatag sa budget doon pastor sa budget preparation na ng contingency no pero naglaom lang ta nag-ampo lang ta nga kini nga contingency gihapon gamiton gihapon sa sakto nga pamagi. So murag dili pud gamay dili pud kaayo dako murag sakto-sakto lang as of kining sitwasyon no. So atong gipasalamatan ang atong SP ug atong mga naadi sa panggamhanan nga ilang gitagaan og budget nga dinali-dali gi-approve nila nga immediate gid kaayo nga need. So daghang salamat og ang Dios magapanalangin kaninyo. So ako lang pong ihangyo ang ato mga katawhan nga muduyog sa ato dinong sa tingog sa katawhan nga mutabang sa ato diri pag monitor no. Dili na ta gusto pa nga maduplicate pa katong nahitabo sa atong sindong no sa paghatag nato sa hinabang sa atong mga sindong victims nga hangtod karon nagreklamo nga wala pa sila kadawat pastor. So kini nga kuan gamay ra man nga kalamidad hinaut unta nga magduyog ta ato kining kiglambigit kita pakig monitor kita para nga ang kwarta gayud nga gikan sa atong panulunan sa iligan makuan na gyud maadto gyud madawat gyud sa mga biktima sa sunog diya sa barangay Mayahay. Unang giingon ay panultian attorney nga don't victimize the victim but bless the victim no. So sila pa ang nagbiktima no. Ato silang panalanginan nga at least mahimutang instrument no ang syudad sa Iligan nga maka-ease sa pain o sa ilang kagool. So nalipay ta sa dagan sa sistema no karon sa pamaagi aning sitwasyon sa fire victims og lain-lain pod nga mga kasimbahanan no ang Iligan Ministers Association, ang Oswag Iligan may pag-asa ka pa movement, ang CDP no ang New Life Christian Center og lain-lain nga mga individual nga atong mga higala og friends nga nagtinabangay gayud no sa pagtabang sa mga paghatag sa ayuda aside sa kini nga gihatag sa gobyerno para sa mga biktima. Pastor sa uban ka nato karon ang atong maabtikon nga barangay captain sa Dalipuga no. Si barangay kapitan Aloha Orasyon no. Nag-ani siya karon pastor kay tungod kay duna siya gamay nga dili gamay nga problema kay isip kapitan dako kini nga problema pastor kay makahatag kini og purhisyo sa iyang trabaho isip kapitan sa barangay Dalipuga no. Pero sa dili pa nato siya paistoryahan pastor maminaw yung natagamay nga pahinumdum pastor. Si Attorney Ed Prospero sa Call for Justice. Ako nagduyog sa damgo natong katawhang Iliganon sa usa ka malinawon ug malambuon nga syudad diin ang katawhan nagkahiusa aron kabuton ang tinuod nga kaugmaran. Kuyog ta aron himuon ang bagong Iligan. Salamat si Attorney Ed Prospero. Pero dungog Kini si Attorney Zaldilim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao'y labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon nga kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC.
kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong iligan. Let's register as voters for the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Thank you. Maayong adlaw kanatong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Kami kinasing-kasing naghangyo sa tanang hingkod nga magparehistro na sa COMELEC. Kami naghangyo usab sa mga rehistradong botante nga klarohon sa COMELEC kung kumplito ba ang atong biometrics data aron makabutar gayud kita karong 2016 elections. Ang atong boto may atong gahom og hinagiban, isip katawhan aron kabuton ang gidambong kalambuan sa Iligan. Kay ang atong boto sagrado man sa atubangan sa Dios. Iligan, kini ang akong mga pag-ampo, may pag-asa ka pa. Kini ang inyong ubos na higala, Pastor Kokoy Sabare. Palit pa pastor, no? Si Barangay Kapitan Aluha Orasyon, no? Na pailan kini sa kaso pastor Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero ako lang siyang tagaan og higayon kung nganong napailan siya og kaso pastor, no? Kini niya dili kini siya personal na kaso kay nagkuang kani na lambigit ini ang public interest, no, sa tanang munisipyo sa Barangay Dalipuga. So ato siyang tagaan pastor og gamay panahon, no, pag pamahayag sa iyang posisyon na pailan sa kaso ng Anti-Graft and Corrupt. Mayong udto kanimo Kapitan Aluhan. Attorney, sus, wala gyud siguro isa ni sa mga abtik, no, makusganon nga kapitan diri sa atong syudad sa Iligan. No, I was so surprised nganong unsay nahitabo niini, pero ani man gyud ni kapitan usahay ang goal nato naagyud tay gitawag nga sakripisyo, no? Bisan pa man tinud-anay mga pagsulay sa kinabuhi. Sige kapitan, mayo udto. Okay, maayong udto sa makausapa. Nadawat ni pag uli na ko gabi gihatag na ni sa akong anak nga na ay nadawat nila nga complaint affidavit gikan sa kay Shoni Samson Gewo sa usa ka barangay secretary sa Barangay Dalipuga, no? Kani ang secretary sa Barangay Dalipuga, public knowledge sa Barangay Dalipuga nga previous months ani wala na siya klarong duty sa barangay. Dayon ako daw siya ginapatawag, ipa-explain na po ko kita dala sa iya nga memorandum, no, para pagtubag sa iya ang mga kakulangon sa iyang pagserbisyo isip usa ka sekretary sa Barangay Dalipuga. Tapos wala niya nagitubag issue to issue. Naku ipadala sa iya nga memorandum atong March 12 pa ni siya. Kay daghan na kayong mga lapses sa mga paperwork sa barangay. Kaya ang nasayad man kita nga ang sekretary usa ka direct ego sa local chief executive sa kapitan. So kung mulakaw gani ang kapitan, ang sekretary man gani ibilin, no, kay mo kanay mag-atuman magtan-aw kung unsa man ang panginahanglan sa atong mga katawan diya sa barangay, labi lagi sa mga paperworks, no, sa atong lupon gani atong lupon dagang kay ang makakulangon nga dapat ang sekretary ang mag-prepare ani. Dito lang ako nabalaan nga dili siya makasubmit og copy dito sa Hall of Justice kay ang matag kaso nga gipasangat sa Barangay Justice kinahanglan kapuhan ang Station 3 wherein diya nasakop ang Station 3 sa Barangay Dalipuga para magka-coincide ni sa mga kaso diya sa kapulisan. Ang Hall of Justice doon Barangay Copy og sa ato ang DALG, no? Lisod kaayo og dako kay nga responsibilidad ang usa ka sekretary. Dili na siya ultimo og yano lang nga posisyon. So atong April 8 ako siyang kuanan og kaning awol, no, kay kaning akong pag-awol niya base po kani og with proper coordination po nako ni sa atong civil service office, no. Akong giistorya si Ma'am Alena kung sa may akong maimbuhaton ani niya sa ato ang barangay secretary. According to her, nag-leave ko na siya og 2 months, February to March. Akong giignan ang treasurer kay kinahanglan siya mag-apply og leave. Kay ang mo-approve anang apply for leave, dili man ang barangay kagawad, ang barangay captain man, no? So, naami porma gyud a certain form para ni ana
nga mag-apply gud ang usa ka tawo aprobahan sa kapitan. Walay nitabong application for leave, no? Nasa sulat in fairness sa iya, nasa sulat gi-address sa mga kagawad na gibutang nga diri sa ako ang ngalan through barangay council member. Wala po ko'y nadawat nga copy ni ana. Wala po ko'y nadawat nga copy. So akong gi-advisean ang ato ang treasurer nga igna siya nga mag-fill up siya application for leave para na ako i-approve. So naa din no, nagsulat siya address Honorable Alwabi Orasyon through honorable council members. So ako ganun gisto na akong mga kagawad na ayaw na pag kay sa atong panahon na wala sila mga gipang receive pero karon sa copy na gisang-at sa sanggunian nanay nga receive sa mga kagawad na in fact wala may mga nag-note sila nga na-receive nila ng mga copy. So ako lang sa mga kagawad nita no, in fairness, public knowledge nimo kabalo mo kung unsa ang mga lapses sa ato ang mga sa atong secretary unta ang ato nuod lang unta pod ang ato ang ipatimaw no kay gipili pa sa katawhan in good faith no na unta ato pong ihatag ang atong pagkamatinud-anon sa ato ang pagkatao lang pod ba no. So anyway gisangat naman siya sa sangguniang panglungsod pastor, ako po siya pagatubagon kay that's truth will set you free, no? Ang truth man gid may mutubol, no? Ako lang gapon mo siyang gihangad sa Ginoo kay ang Ginoo may naside sa tanan. But in my heart, I have my dedication and passion to serve to the people of Barangay Dalipuga. Murag dili na makadiskurahe kanimo kapitan nga murag kini nga challenge nga butbutan mo pa no ang imong pagserbisyo sa katawan sa Iligan nga sa Dalipuga nga nakita sa katawhan nga grabe gyud ang imong kanang compassion o kanang passion ba sa pag-serve no. Abtik gyud kaayo si So 11 years tayo nahimong kagawad, 2 times consistent number 1 labaw pagitag dito sa kapitan tumuto nakita sa katawan sa Barangay Dalipuga nga nakita na kung mga tulad-anon nga pag-alaga 24/7 no. So mga katawan sa Barangay Dalipuga kabalik kong naminaw mo karon mo ka na hitabo mo ka na ang naong sa ato ang Barangay Dalipuga karon nga nganong ingon-ano man ang nitabo nga akong gitagaan og kahigayonan ang atong barangay secretary in the person of Shirley Samson Dewa nga privilege na mag-alagad. It's a sort of privilege kay dili pa ng katawhan mahimong barangay secretary. Ang barangay captain ang nag-appoint with the concurrence unaside ang katawan ana nga dugay ka nagi-concur sa atong mga kagawad kay gatuo man gud sila nga masunod siya sa 4th degree consanguinity and affinity dili na ka ang iyang papa may akong 1st degree cousin. So siya kay pag umangko na ako siya sa pag-agawan dito na siya mo fail sa 5th degree na dili na siya 4th degree consanguinity and affinity. Tinuod na siya dugay gikonkor gikul up sa atong DAG ang mga barangay kagawad para ikonkor ang ato ang barangay secretary. Mokonkor ang barangay secretary kung naay bikil no dili sa mokonkor kung may bikil pero kung wala mokonkor gid sila kay the appointing authority is the barangay local chief executive wherein ang barangay captain mo ko ana mo appoint no. So kani siya dili pod pwedeng akong itolerate ang iya ang binuhatan. So moto ning naadto ning decision ko nga i-dropping from the rules no kay dili po ko ano niya dili pa siya galagbok no labaw pa siya sa kapitan no na maubay lang gid ka dapat lagbok ka kung usa rasa ka mo duty kung usa pa ka orasa mo uli kay para pud makabalo ang katawhan kung pananglitan nagnanangita ato nakita sa lagbok kung asa min padulong atong secretary o ini barangay employee kay ako din giingnan ato mga barangay employee na ang naglagbok mo kay panalitan og free o office hour pa man natabo simba ko lang di sa inyo ang giholdang natan nawa mo nakalagbok kasi mo alam jud ko nga magbunaw lang jud ko pero kung nakalagbok mo makaingon jud ko sa inyo nga ang logbook itself mo testify o mo justify kung asa mo no. Remember mga katawhan nga kung unsa man atong madawat nga honorarium o sweldo ato ng utang sa katawhan gikan na sa bilis sa katawhan. So ingon ana lang unta ang ato be transparent lang pud unta ta sa atong pagpanerbisyo sa ato ang in every kung asa man ka na nerbisyo labi na gyud nag-involve ang kwarta sa katawhan no. Labi na gyud kanimo barangay secretary Shirley Samson Dewa umasayod ko kanimo kay gikan man ka nga nagtrabaho sa korte national item man ikaw. So not unta nga
manawagan ko sa ato ang sanggunian nga maabot man gid mo dinha, firm lang pud unta ta og just para sa kamatuoran og para firm lang pud both parties. Ana lang ta ako. Above all, open pa gid gyapon akong kasing-kasing kanimo siya ni Samson Gelo sa ato ang settlement ug ikaw mismo nasayod ka ug ikaw pud ang accountable ug liable whatever you done to the Barangay Dalipuga, especially sa katawan sa Barangay Dalipuga, no? So unta kung sa atong nadawat mo compensate sa atong serbisyo na atong ihatag sa atong katawhan. Ano lang siya, pastor, kay gi-invite man ko ni Attorney Prospero, so ako lang pong gi-istorya po doon sa pud ang tinuod. So ana lang, I hope and I pray nga kani siya nga problema masulbad rin og kabalo man ko ang Ginoo dili magpapasagaron labi gid sa nagbuhat sa manatarong kana lang siya, pastor. Well, kuan pastor, isip abogado, dili ko mo komento ani nga complaint, pastor, kay I don't want to preempt the members of the sangguniang panglungsod, no, to resolve the case, no. Pero ang ato diri atong gipagawas lang kon unsa ang tinuod kay kini mangod nga mga kaso, no, nag-involve kini sa public interest nato sa barangay Dalipuga. So nanghinaot lang ko nga ang ato untang mga membro sa sangguniang panglungsod kay kini gipile man kani sa sangguniang panglungsod, no, mahatag sila og patas, no, patas nga pag-resolve sa mao nga kaso para nga muguwa gid ang kamatuoran, pastor. Mao na atong mga pag-ampo nga the truth shall set us free og wala man gyud mga trials kinabuhi nga dili nato malampasan. Pero kung mas maayo masettle mong duha ni kining nag-complain, no, mao na ang atong mga pag-ampo nga there will be reconciliation nga dili pa ulahi ang tanan, no. So para sa kaayuhan og padayon sa pagserbisyo sa katawhan ni Kapitan Aluha diha sa iyang barangay, no, nakita nako Attorney Prospero nga maabtikon og ang barangay Dalipuga nahimong showcase halos sa tanang barangay nga maabtikon, daghay mga programa, halos kani si barangay kapitan magpakaulaw na lang gani ni usahay, no, moingon lang magpakaulaw lang, pastor, ani atong himuon gani para lang gyud sa katawhan sa Dalipuga, no. Nakita mo na tinuod nga kinasing-kasing nga dili ang atong ego ba kundi bahala magpakaulaw ta ba sa kay daghan na ka benepisyo para sa katawan kay nagserbisyo ta nga kinasing-kasing. So nakita na nako kang Kapitan Aluha. Ginisyo naman yun ni pastor, like what happened last year katong amo ang Shakur meeting o donut nga siya gitay naghatag atog panimo o nanghaig jud kog tabang niya ato nga pastor tabangi ko financial nga makahatag sa atong premyo ni ana. Gali nahidangat man jud ka dito, pastor, no, dayon ning cooperate pud atong taga Inner Wheel nako grupo, no. Nalipay gid ko ato kapitan nga nakita nako nga gi-empower nimo ang mga kababaihan og gi-introduce nimo ang livelihood, no, sa imong barangay Dalipuga. So mo nang giingon nga naay kasabihan Attorney Prospero na if you give them fish they will eat for a day, but if you teach them how to fish they will eat for a lifetime. So mo nang kita nako nga unta, no, nga masitol ni sa matag isa og patas nga ang SP, no, ang justice lang gid ang atong ipagtigbabaw. That is our prayer. So nagpasalamat po ta, pastor, nga misamong sa atong imbitasyon ang itong barangay kapitan, no, si barangay kapitan na Aluha nga magpadayag sa iyang kuanpod sa iyang posisyon, no. So nagpasalamat kita sa iyang paghatag og panahon kay kuan na busy kay ni pastor 24/7 kini nga kapitan, pastor. So atong tagaan si kapitan kanino gahapon pa niya na receive og bisag unsaon nimo ka strong attorney kung makadawat kag ingon ana bisag kabalo ka nga dili nimo sala emotionally. Ang imong mauusay mo wad-an tag-umoy, no, labi na atong gibuhat ang eksakto og atong gibuhat ang the best nato para sa katawhan sa atong constituents. So ang iyang mga message, no, kay siguro naanay mga hungihong karon diha sa barang, ginimindahan ang atong kuan unsa de ay ni, so maklaro
ug unsa ang iyang ipadayag sa mga katawhan sa barangay Dalipuga. So, na ba kay mga prayer nga imong kanila? Nagpatabang ako pag-ampo sa itong mga katawan sa barangay Dalipuga. Rest assured lang nga kung unsa man ang inyong nailhan sa bata pa kay di man jud ko natawo sa barangay Dalipuga. Walay na utro nako. Usahay lang siguro magselos lang mo nga dili ko pratuna nga sa kagawad pa ko nga pag ingon og adto ko adto karon lisod kaayo kay ang ako ang position function judicial, executive ug legislative. So may mga panahon gid nga ako gid ang maghandle sa mga hearing sa barangay justice. At una sa kagawad pwede ra man na i-delegate ni bisan kinsa ni barangay sa usa ka kapitan. Pero karon dili pwede nga ibasa-basa lang ang kapitan gyud labi na gyud og kanang gikan na sa pangkat nga kinahanglan na gyud certification to file action nga naiuban nga mohangyo nga last level is ato sa kapitan. So mga katawhan, aluha lang gyapon ko sa inyong nailhan nga diin inyong gimahal o gipangga nga gihimo ninyong landslide sa barangay Dalipuga. Walay na utro kanako. Pobre lang gyapon in town nga nag-alagad o nagserbisyo kaninyo. Ang ako lang ang kamutuuran lang gyud ang mutibabaw. So katong mga gusto pud mahimong kapitan paboto lang sa nato sa election sa 2016. As of this moment, trabaho lang sa gyud ang atong ihatag sa katawhan sa barangay Dalipuga kay ma-deprive pud ang atong katawhan kung atong i-emphasize ug atong ipalutaw ang atong vested interest, no? So naton ta nga mamatilid-anon lang ta kaya ang atong kinabuhi lumalabay lang sa kalibutan, at least na malamang na atay legacy nga atong ikapamahandi ngadto sa atong katawhan. Ug ang tanang mga barangay officials dili lang sa barangay Dalipuga, hinaton ta nga himuon natong sumbanan nga it's a privilege nga nahimo kang usa ka leader diya sa imong lugar, kay dili tanang tawo nga naay pribilehiyo nga moalagad ngadto sa atong katawhan kung asa man kita nga Dalipuga, asa man kita nga barangay na belong. So ana lang katawhan, aluha pa gyapon ko og katawhan sa barangay Dalipuga, katangga og ato lang gyapon ako kanyo. Padayon ako mag-alagad kaninyo bisan pa sa mga agumom nga mga balatian nga akong haaguman karon. Kabalo ko ang Ginoo magauban kanako. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan. God bless you. Kayo kat dindot ko imong panapos nga istorya nga pagigpulong ug nagtuo mi nga naa ang suporta sa imong mga constituents diyan sa barangay Dalipuga. Ako mga pag-ampo nga masitol og pinaagi sa tabang sa Ginoo og there will be a reconciliation between both of you, no? In the name of Jesus. Og Attorney Prospero, tuguti ko sa pag-announce sa atong Sabaris Cup kanang inter-barangay basketball. Si Brother Isik Ricarte dire ang mo-announce sa atong barangay Sabaris Cup inter-barangay basketball. Daghan na kayo ang nagpaabot na pastor. Daghan na kayo nagpaabot. Kay ang ato manggod diri sa CDP or sa Iligan May Pag-asa nga ma-divert good, Attorney Prospero, ang mga kabataan sa drugs, no, nga dili nakasintro ang daotang droga kundi alternative ang sports para kanila. So Brother Isik, salamat Pastor Kukoy Sabari o Attorney Prospero o Kapitana Alorasyon maingod to Iligan City. Akong giawhag ang tanang basketballista sa 44 ka barangay sa Iligan City na moapil sa Sabari Cup, usa kani ka basketball league para sa mga basketballista nato sa Iligan City. Kani pagasugdan karong Pitsa 25 sa Mayo. Pinaagi niini atong matagaan og kagawasan ang tanang basketballista sa siyudad sa Iligan na matagaan og saktong kaugmaon. Ang champion modawat og 30,000 pesos plus tropeo og mga certificates. Ang second modawat og 20,000. Ang third modawat og 10,000. Parehistro kita dito sa Villa Sabari Car Wash sa Palao, Iligan City, o pwede mo kamo moduaw sa inyong barangay para magparehistro. Pwede sad kamo motawag og mo-text ani nga numero 0915-9622-316. Ako Osbon, 0915-9622-316. O duaw sa Facebook group page ingandan og Sabari Cup.
Daghang salamat og uswag iligan. Salamat kayo. Pastor, naghisgot mo ka pastor og pag-asa. May pag-asa pagka-movement, pastor. Daghang kayo namin nangutana sa ako na pastor, unsa man na siya attorney? Karon naaman jud ka diri. Kinahanglan siguro nga ini ipadayag pastor kung unsa gyud ang buti pasabuto na pag-asa pagka-movement. Pero before ka na pastor, ato sang paminawan ang nagamay na to nga panumdum pastor. Kini si Attorney Ed Prospero sa Call for Justice. Ako nagduyog sa damgo natong katawhang iliganon sa usa ka malinawon ug malambuon nga syudad, diin ang katawhan nagkahiusa aron kabuton ang tinuod nga kaugmaran. Kuyog ta aron himuon ang bagong iligan. Salamat, si Attorney Ed Prospero. Kini si Attorney Zaldilim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon na kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Mayong adlaw sa natong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Kami kinasingkasing naghangyo sa tanang hingkod nga magparehistro na sa COMELEC. Kami naghangyo usab sa mga rehistradong botante nga klarohon sa COMELEC kung kompleto ba ang atong biometrics data aron makabutar gayud kita karong 2016 elections. Ang atong boto may atong gahom og hinagiban isip katawhan aron kabuton ang gidambong kalambuan sa Iligan, kay ang atong boto sagrado man sa atubangan sa Dios. Iligan, kini ang akong mga pag-ampo, may pag-asa ka pa. Kini ang inyong ubos nga higala, Pastor Kokoy Sabare. Pastor, kay wala naman kita ibang panahon pastor, karong atong i-discuss siguro ugma ang pag-asa pa may pag-asa ka pa movement, no? Ato i-discuss kana og mapon sa samang pakla o dili sa maong tulumanon ang tingog sa katawan. So wala naman tayo igong panahon. Kini na sabi niyo ubos nga lagad si Attorney Ed Prospero, mayon kaninyo walay kalambuan nga mahitabo kun ang korupsyon ug nakahiwian magpadayon maghari diya sa atong panagkamanan. Mayong udto sa tanan, kini ang inyong ubos nga alagad, Pastor Kokoy Sabare. Magaingon kaninyo, Iligan may pag-asa ka pa. Og sinangini ani sula ni adiri. Og in behalf ni Attorney Berkimco, magkita-kita ta ugma. God bless kanatong tanan. Ang tingog sa Iligan. Inyong debate si Attorney Vert Kimco. Ang tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon, tingog sa Iligan. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1.